Merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Pinipilit niya ngayon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya na ang exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 nung arbitral award. Kasi maano yan eh. Mahaba yan. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Diba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. You know? Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine nung ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa
Hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake yung Ayun mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap. Opo. Dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes, Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga isla. land features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Opo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun eh. no? Nandun na yun. Opo. Ang ngayon pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Pagka- Anong ibig sabihin niyang pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng feature na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwedeng i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yon. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patutsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati easy kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat,
Wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh, isa pa, Opo. yung Ayungin. Ayungin Shoal. Oh, Ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sako pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Oh, Sierra Sierra Madre. Madre, oo. Yung Basta meron luma. tayong isang lumang-luma. Lumang barko. BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, oy, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung iisa na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan, ha? Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. Oo, dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, Oo, so, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. ayun, EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin yung pangalan. Wag na natin ano yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Aha. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakatong timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindihan sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter Taong bayan. kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. Aha. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation. Ano ibig Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop Ayun. pati ng aming west. Pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sabi ng tribunal, China. I'm 103. I am going to start Tai Chi.
because I still have 53 years left on the planet. Alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay? Yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi nung ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya. Lalong-lalo na ang Department of National Defense. Opo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac eh. Ni Secretary Gibo. You mean he's your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na 3 lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo ring makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy. Tinext niya na ako eh. At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun nung right channel. Anong doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, hindi Ulitin mo. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone, ay hindi naman talaga, ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang doon eh. Walang dapat na pumunta doon. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun, okay na yun eh. opo. Ideal sana yun eh. Ay, ideal. Nagkataon, isip-isipin mo naman, ang Vietnam, Ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Dito nagkakaroon ng problema eh. Ideally, At kung lahat wala... yun, Sen, nasa sakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan eh. Nakakalat nga eh. Ngayon, yung iba na-manage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yun. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes, So, yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun, kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito eh, rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Basta Ayan. yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, Ayan ang problema. talagang walang makikialam sa ito. Dito pwedeng makialam yung iba, makipag-kontrata ka, ganito. Exploration eh. Development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa iyo, merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya.
Oho. Pinipilit niya ngayon eh. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya ng exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam ng exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan, kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Dominion mo talaga yun. Aha. O, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, ano? Doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kineklaim natin. Yung kineklaim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. Ano? 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, San, Taiwan na Oo nga, kaya, pero claimants tayo. Claimant pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na features na tayo nagke-claim. Ito yung Parola, ito yung Kota, Lamkian, at Pag-asa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. So ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito, na dahil nga sa definition ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan, Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yung Spratlys na yan. Ang Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung kalipunan ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Manliit. Oo, baka ma-confuse na naman. Ano? Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundao. Okay. Nansya Kundao, sabi niya. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundao, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin. Isang buo. Isang buo kanya. But without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands. O kaya offshore archipelago. Ayun nga. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Sa 1958, sinabi niya, do-drawingin ko yan. Para nga masakop nila. Oo, pero hindi pa rin niya na-drawingan. So, hindi na natin alam kung bakit din niya ginawa. Ngayon, sabi ng tribunal, China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Bakit, sabi niya? Hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Kontinente. Continental siya eh. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana kanya, archipelagic ka eh. Only an archipelagic country can claim doon. hindi, makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, hiwa-hiwalay ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this. Bakit? Because, Lapit naman sa Palawan
Hindi nga, dahil sa pagkakalayo kasi niya, Yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ay, ibig sabihin. Malalayo eh. So sa kanyang okay. panukat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa dun Hindi, sa isang grupo. magkakalapit Yes. dapat para maging group of Oo. ano. Kasi sa layo niya, sabi niya, Parang- you do not meet the requirements of land and water ratio. Masyadong hiwa-hiwalay. And therefore, the distances between points. Kasi magkakaroon ng Hindi ka pwedeng, halimbawa, distortion. sabi natin sa geometry, 2 points determine a straight line. Yes, oo. Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga sobrang masyadong malayo. Dapat magkakaano. Oo. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo. At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangang basahin ng justice na yon. Yan bang binabasa nyo yan? Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. nung arbitral award. Kasi maano yan eh. Mahaba yan. Oho. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan kaya hindi mo hindi mo ma-inclusion as a group kasi kaya natin tinangka yung ganun na magawa mong isang group na yan para mapalawak mo yung Ilog. para makagawa ka ng Dagat. exclusive economic zone. Bawal. Oh. Nananatiling nasa high seas. Opo. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, Nahirapan. pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Tingnan, babalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan hanggang ngayon ng mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman nung aking kaibigan mo rin, Na-submit na daw eh. sabi naman ng aking kaibigan na si former Senator Tol, Oo. nakakagawa na tayo Nakapag-submit na. Oo. Oo. Disinformation niyang wala pang nasasubmit. Disinformation nga niya. Senator Tol, baka nagkakamali ka sapagkat ang naisubmit nyo ng mga mapa at mga charts ay intended for the extended Continental shelf. continental shelf. Na ang layunin ay Yung pag Sa Benham Rise. Sa Benham Rise Ah. at saka sa part ng South China Sea. ayun. So wala pa itong West Philippine Wala Sea yung dyan. tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, sa takot nila siguro na hindi nila pwedeng ikurba doon sa para masakop natin yung Kalayaan Island Group. Hindi ka papayagan eh. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung arbitral ruling ay parang in a sense merong maganda sa atin pero meron ding hindi magandang No, epekto. ang maganda sa atin, yung ating pinapangarap na alisin yung 9-dash line. Nawala. Nawala. One. Oh, pero Tapos- meron siyang kaakibat naman na ruling na China kanya at saka Pilipinas, kayong dalawa, hindi nyo rin pwedeng Angkinin yung i-regard itong mga features sa Spratlys Oo, at na pagsamahin isa lang. parang isang group of islands. Isang teritoryo. Hindi nyo magagawa. Kasi nga, ikaw continental shelf ka, ay continental state ka. Oo. Ikaw naman, archipelagic ka lang. archipelagic ka, pero mababiolate mo yung ratio between land and water at saka yung distance between points. Masyadong malalayo. Dahil masyadong malalayo. Napakahirap bang intindihin yun? Kasi noong before the arbitral ruling, ang pananaw nga natin dito ay isang buong isla to, Sen eh. Ang gumawa kasi niyan, si Pangulong Marcos Sr. Yung PD 1596. Oo. Opo. Pangulong Marcos, PD 1596, Nilagyan ng box. binax niya. Sa mapa, may box. Believe ka rin eh, di ba? Isip-isipin mo, wala pang ungklos eh. Naunahan, no? Wala pang ungklos, naisip niya ng i-box Oo. yung Kalayaan Island Group. Para wala nang makapasok. Oo. Pagkatapos, nung nagpa-arbitral tayo, Teka muna. sige. Di 1978, Apo. naisip niyo, dinabox natin. Hindi, ang ganda. 1982, pinag-usapan dapat magkaroon na ka ng ungklos. Ayun, yung unclos muna. Nag-uusap pa lang, 1982 eh. Oo, unclos muna. Kailan nagkaroon ng kaganapan ng ungklos? 1997. Ang tagal pala, no? Oo. Ngayon,
Sana man lang kung sino representative natin nung pag-usapan yung UNCLOS. exclusive economic zone. Aha. Dapat hindi sila pumayag sa 200, ginawa sana lang 300 para nasakop natin yung KIG. Dito ba nabuo yung 200 nautical miles na? Nung may UNCLOS na Nung nga, nag-UNCLOS 1997 yun eh. Ayun. So, O baka nakikinig yung UP professor at saka yung, ano ba yun? Yung Associate Justice. ibig sabihin na Kulang nga eh. nahiwalay. Nasa 200 ka nga eh. Humiwalay Beyond the 200, considered na high seas na kasi yun eh. Humiwala yung Para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali, hindi tayo makalabag sa UNCLOS. High seas na kasi yun eh. Tingnan mo ha, pag-alis ko nga doon sa CA, nile-lecturean ko nga yung Army eh, yung 35. Pero Sen, bago nyo ituloy, kasi baka naman sabihin, pero nananatili na atin yung Kalayaan Island na nasasakupan Tayo nga natin. occupied doon eh. Dahil tayo nandun. Oo, tayo nga. Ang problema nga lang kung paano mo isasama sa West Philippine Sea map. Papachi-pachiin mo lang. Kung papayagan ka. Yun sana ang gawin nila, makipag-usap sila. Kung paano remedyo dapat. Hindi yung gagawa, sasabihin nila, naggawa na sila ng mapa, may mga coordinates. Nasaan? Oo nga, no. So, yun pala ang pagtatalo dun sa Kalayaan Island Group. Pinipilit niya kasi, tingnan mo ngayon ha. Sinasabi nila Administrative Order number 29. 2012. Opo. Anong sinasabi ng Administrative Order 29? 2012 pa yon. Ikaw namriya ka niya, gumawa ka na ng mga mapa. Yan. In consultation with the Department of Foreign Affairs, Aho. isubmit na ninyo para yung West Philippine Sea, Aha. inotify ninyo lahat ng mga relevant international organizations, including the International Hydrographics Organization. Bakit? Para sa ganun, yung West Philippine Sea, maitala doon sa S-23. Ano yung S-23? Opo. Ito yung patalaan ng mga dagat. Okay. Para, alimbawa, pag tingnan mo yung S-23, tingnan mo yung South China Sea, nakalagay 6.1. South China Sea, hindi pag-aari ng China yan. Yun tawag lamang. Yun lang ang pangalan. Yun lang ang katawagan doon sa bahagi ng In reference sa ng China. karagatan na yun. Oo, dahil nasa south ng China siya. Kung sino man ang gumawa nun, bahala na sila sa... Aha. Basta ito is South China Sea, ang pangalan. Bakit 6.1 ang nakalagay? Ibig sabihin nun, Chapter 6.1 nung S-23, doon mo makikita yung coordinates ng buong South China Sea. So makikita mo doon. Ngayon tayo, gusto nating ipatala yung West Philippine Sea. Ganon din ang gawin natin para siguro merong baka 9.1 naman tayo. Kung saan siya ilalagay. Kung saan siya ilalagay. Pag Para makikita- magawa mo yon, Oo. yung steps gawin mo eh. Oho. Yan mo yung coordinates. Tapos sasabihin na hindi raw mahalaga yung coordinates. Paano may tatala yung mapa mo? Oo. So, palagay mo, nag-uusap kayo ni Jen Subarjaga, kahit wala siya, no? Para madaling maintindihan. Ikaw ang piloto. Nagmamaneho. Nagmamaneho. Ikaw ang piloto. Tubig ano? Hindi, Kapitan. yung pinag-uusapan lang natin. Sa lupa muna tayo. Hindi, Okay. sige, sa ano. Sa dagat na, para mas madaling intindihin. Opo. Dagat. Ikaw ang, anong tawag doon? Kapitan. Ikaw ang kapitan. Opo. Nakikipag-usap ka doon sa, yung sa maritime, ano, ha? Yung sa control. Kumbaga sa aeroplano may control tower. Opo. Sabi nung kausap mo doon sa maritime control, si Jen kunwari yun. Nelson, nasaan ka na? Sabi niya. Nandito na ako sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, wala akong nakikita rito. Mag-aaway kayo eh. Mag-aaway nga. Dahil wala sa mapa eh. Ayun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun nga eh. Hindi yung tayo lang ang gumawa. Dinefine natin sa batas natin. Hindi naman natin maipatala. Pinipilit nila na meron ng mapa. Ba't hindi nyo mailagay doon sa patalaan kung talaga meron kayong mapa? After 17 years, hindi pa nyo maipatala. 17 years yung 2012 eh. Sinabi niya, Namria, DFA, ipatala na ninyo yan. After 17 years, bakit wala? Doon pa lang yata sa Hindi nga, tinatanong kita, bakit hindi nyo mailagay doon mismo, para sa ganun, pag tiningnan mo yung South China Sea, meron ding 9.1 West Philippine Sea.
Ayaw mo ba makita ng ganun? Mas maganda meron. Mas maganda meron. Mas maganda po. O, ba't sinasabi nila ngayon hindi kasi naghahanap kasi ng coordinates eh. Hindi siya dapat ang coordinates, nandun na eh. 12 miles ka, hindi yun ang pinag-uusapan. Yung hanapan mo ng coordinates para maipatala mo yung mapa mismo dito. Doon ka hinahanapan. O Pero kahit wala yung coordinates, kasi dito nila binabali eh. So dahil ba wala coordinates, hindi na sa atin yon. Parang ganun nila binabali saan eh. akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Hindi mo mas maganda para kumbaga may titulo ka eh. Dala-dala mo yung titulo eh. Ganun ka-importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan ng... bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang Wala coordinates, yan, atin naman. Ano mga yun sa atin? At saka, Hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo eh. at saka pinagmumulan pa ng pagtatalo sen eh. Para nga, officially, masakop mo nga yung Kalayaan Island Group dahil nakaano tayo doon eh. Atin yun eh. At saka malayo-layo eh, no? Atin yun eh. Ba't hindi mo ngayong gawin, official, isama mo na, kasi dinefine na natin eh. Dinefine na natin sa batas natin eh. Ngayon, kaya tayo naglalagay ng mapa, sinasubmit natin mga charts, mga mapang kakailanganin, including the coordinates, to inform the whole world na meron tayong balak na ipatala sa patalaan ng pandaigdigang karagatan. Hindi ba ikaw, sa local na batas na lang natin, merong magulang na namatay na yung magulang, naiwan ng mga properties. Ayan. Meron silang extrajudicial partition, settlement. Bago payagan ng korte yun eh, o ng magpapublish ka eh. Ipaalam mo sa buong Pilipinas kasi baka merong creditor dyan para ma-protection ng lahat. Ganon din yun. Para sa ganon, lahat ng mga bansa na merong interes sa pinag-uusapan, makapag-object sila kung walang nag-object, okay. Ayun O itala na natin ang West Philippine Sea. Hindi ka pa masaya? Eh maganda, may ganun nga. Oo, sa wakas eh. Andun na yung West Philippine Sea. Gaano mang kaliit? Ba't ba ayaw ninyo? Ba't palagi nyo sinasabing, ba't naghanap ka pa ng coordinates? Ba't nga hindi? Hindi ba? So, Ba't ayaw? Oo, talagang hindi ka makapaglalagay. Kasi nga, baka sitahin ka. Dahil yung KIG, okay, nandun ka nga, kaya lang, sinakop mo, lalo na yung karamihan doon, nakabara yung high seas talaga, magkakalayo eh. Paano mo i-appropriate ang high seas without violating the UNCLOS?